Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na sumusubaybay at tumututok at lagi po silang nag-aabang. Nagpapasalamat po ko sa inyong lahat sapagkat sa iba't ibang panig ng mundo ay mayroon po tayong mga kapwa Pilipino na sumusubaybay po sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po at sana lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana ho, huwag niyo pong kalimutan na huwag mag-skip ng ads nang sa ganon ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador o sa programang ito na tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong mga pakikipaglaban po sa mga politikong korap na iniisip lamang ang kanilang mga sarili. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na i-share. Diba? Importante ho yan na makakapag-share ho kayo, makakatulong ho kayo sa programang ito. I-share niyo po ang programang ito nang sa ganun. Marami po tayo at tayo po'y magkakaisa dito sa programang ito nang labanan ho natin ang mga korap na politiko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre bago ang ating pagpapatuloy, hindi po natin pwedeng kalimutan ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong mga naging kaganapan po ngayon dyan sa Senado na kung saan po dahil halos 99% ng mga congressman ang pumipigil na maibalik kay Sara Duterte ang milyon-milyon na gusto niya sanang makulimbat mula sa pera ng taong bayan, tuluyan na pong isinuko ni Sara Duterte ang bandila ng mga mandarambong na politikong katulad niya. Dahil para sa nakikita ko mga minamahal ko mga kababayan, dahil alam niya siguro na kahit ano pang kadramahan ang gawin niya, ay hindi na po e-epek yun sa ating mga kababayan. Dahil bistado na po sila sa kanilang mga estilo, na kung saan ang gagaling po nilang magpanggap na sila ay totoong makatao at makabansa. Pero dahil may kasabihan nga tayo, na kahit anong pagkukunwari nyo o pagkukubli nyo sa inyong tunay na pagkatao, lalabas ang katotohanan. Na kung saan na makikita ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil sa hindi magagandang ipinapakita ng mga Duterte. Pero alam nyo ba na may video po di umanong pinalabas si Sara Duterte na ipinakita sa bidyong yun na marami daw siyang natulungan na mga mahihirap, na mga pulubi, na mga nangangailangan. Sa pamamagitan daw ng confidential fund o intelligent fund. At alam niyo ba kung anong meron? May kasama daw ang resibo. Di nga. Baka naman, kadramahan lang yan. Sinong nag-direct ng kaartihan na yan? Pero sa tingin ko po, mga kababayan, natural, si Digongyo na naman ang may pakana niyan. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi nakikita yan. Alam niyo po kung ba't ko nasabi? Dahil maraming beses ko na po yan napanood sa iba't ibang uri ng pelikula. Kaya, bistado na po yan. Alam niyo po ba't ko nasabi ng ganun? Dahil alam na ng buong bansang ito. Alam na ng buong bansang ito kung papaano kayo, Sara Duterte,
kagaling magmanipula para mapagtakpan ang inyong kademonyohan. Baka nakalimutan nyo na namulat na ang karamihan sa katotohanan. Kaya hindi nyo na kami madadala pa sa inyong mga kasinungalingan. Dahil bumabalik na sa katinoan ng mga taong ginawa ninyong bulag pipibingi sa katotohanan. Resibo? Sino maniniwala sa inyo? Pwede naman kayong gumawa ng istorya sa video na magiging santa si Sarah ninyo. Mga gagong, tanga lang ang maniniwala sa mga pakulo ninyo. Kahit si Judas hindi maniniwala sa inyo. Maging siya, alam niya ang ligaw ng bituka nyo. Mga loko-loko, huwag nyo kaming gawing bobo. At lalong huwag nyo kaming gawing mga ignorante sa bansang ito. Dahil sapat pa naman ang nakakain namin sa loob ng isang linggo. Kaya huwag mong gawing o huwag ninyong gawing pasmado ang utak ng mga Pilipino. Bakit, Sarah? Anong tingin ninyo sa aming mga tunay na Pilipino? Mga sinaunang tao na walang kaalam-alam sa mga nagaganap sa mundong ito? Hay nako, Sarah. Kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo ng tatay mo. Kung talagang gusto nyong magkaroon ng pagbabago ang bansang ito, magnegosyo na lang kayo ng tatay mo. Yan ang magagawa nyo kabutihan sa mundong ito. At huwag na kayong mangarap pa na magkaroon ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Dahil kayo ang dahilan kung bakit naghihirap ang bansang ito. Bakit, Sarah? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang nakulimbat nyo? Gusto mo pa ding bang makapagnakaw ng trilyon-trilyon sa gobyerno? Kagaya ng ginawa ng tatay mo? Ay nako, sa totoo lang, hindi ka bagay maging pangulo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Maging tagamasahe ng tatay mo. Dahil yung mukha mo, yung pagmumukha mo na yan, para kang isang masahista na bulag na nakapwesto sa gilid ng kanto. Teka, nalalayo na tayo. Bumalik ho tayo doon sa resibo. Doon po sa resibo na sinasabi ng pangalawang pangulo na si Sarah na ang tatay mo kang demonyo. Hindi nga, Sarah, totoo. Sabihin mo yung totoo. Saan nyo kinuha yung resibong sinasabi mo? Baka naman nakapagpagawa na kayo ng resibo sa rekto. Utot mo, kung may resibo kang totoo, bakit hindi mo naipakita agad yan sa Kamara at maging sa Senado? Ba't hindi mo naipakita agad yan? Yung resibong sinasabi mo. Nang sa ganun, hindi ka na tinanggalan ng confidential fund ng gobyerno. Ano yan? Pahabol sa mga kadramahan nyo at kasinungalingan mo? Para isipin ng mga tao na pinupolitika ka lang? Para hindi ka maging pangulo? Believe talaga ako sa'yo. Ang galing mo. Lahat ng estilo ng tatay mo, yung tatay mong demonyo, kuhang-kuha mo. Kaya hindi ka taka-taka na lahat ng estilo ng tatay mo ay makuha mo. Hindi naman pwedeng ang tatay mong gumawa sa'yo. Pag lumabas ka, magiging kamukha ka ni San Pedro. Dahil buko na kayo sa kahayupan nyo at sa mga pangdarambong ninyo, gumawa kayo ng video para lokohin na naman ang mga tao. Ay nako, alam mo, Sarah, sa ginagawa nyo, masyado na kayong halata. Alam nyo kung saan? Sa pagiging desperado nyo. Bakit, Sarah? Kinakabahan na ba kayo? Na baka bigla na lang papasukin ng Pangulo ang ICC sa bansang ito? Takot kayo, no? Dahil guilty kayo. Halos hindi na nga kayo, sabi nga ng iba ng mga taga Davao dyan halos hindi na nga daw kayo makaupo ni makakain ng maayos o makaligo. Kasi sa kakaisip nyo ng mga paraan kung papaano nyo na naman maloloko ang mga Pilipino. Takot kang makulong? Takot kang makulong sa bilangguan Sara Duterte? Amamin ka. Takot kang makasama sa bilangguan ang tatay mo sa kulungan ng mga demonyo? Kawawa naman kayo. Oo nga, lahat ng bagay sa mundong ito ay mayroon kayo. Pero may isang bagay na wala kayo sa buhay nyo o sa sarili nyo. Yun yung
kapayapaan ng puso't isipan na ibinibigay ng Diyos sa mga taong may malinis na puso. Kaya, mas okay pa rin kami kasi sa inyo. May pera lang kayo, pero wala kayong kapayapaan sa isipan at puso. Dahil sa sobrang kasawapangan nyo sa pera at kapangyarihan. Ha? Kaya nga, balita ko nga daw minumulto na kayo ng sarili nyong kasamaan. Minumulto na kayo ng mga taong ginawa ninyo ng kalupitan. Napakadali nyong yumaman. Pero yung yaman na yan, sigurado ako, ay hindi galing sa dugo at pawis nyo. Nanggaling yan sa mga tulad naming mga maralita. Mga maralitang tinanggalan ninyo ng karapatang guminhawa sa buhay. Mga maralitang tinanggalan nyo ng karapatan sa bansang ito. Gusto nyong magmukhang santo? Mga tanga, paano kayo magiging santo? Kitang-kita naman ng lahat kung gaano kahaba ang mga sungay ninyo, mga loko-loko. Abi ninyo mga kigsoon, abi siguro ni Sara o hantod sa hantod na lagyod mailad ta nila. Mga to mga kaigsuunan sa Kabisayaan, natingala na gyud. Usa magigigukod aning mga kagwangan na gusto man gyud nila na permanente sila anaa sa katungdanan. Pila na katuig, pila na ka dekada na sila na lang diha sa Davao. Wag gyud sila pul-e. Mapulaan man sila na ang ilang trabaho sige magpangawat. Ganahan sila permanente sila na sa posisyon. Kaya kung na sila sa posisyon ay layo ra gid sila sa pagkapobre. Padulong gid sila sa pagkadato, pagkabilyonaryo, milyonaryo. Duterte gani karon na trilyonaryo na. Ayaw yung nagdi ka mo to kanako na pila gud na ilang gipangkawat diya sa gobyerno sa siya pa ang pangulo o siya pa ang presidente diri sa atong nasod. Di ba? Unang gingo na kinintawhanan tambalos-los gud ni. Giilad lang gud niya mga taga Davao. Maingon na tungod niya na improve ang Davao. Di pa na mo improve na pila na sila kadekada diha. Natural dili pa na makita dayon kung ang usa ka mayor 3 years ra kay kulang gid na siya. Hinuon kung ang usa ka mayor manungdan ang iyang katungdanan mo abot og 6 years, makita gid na. Kay liman ka pila na ka tuig. Pila na kadekada unya waray makitan diha sa Davao. Questionable na. Ngunang bisag kinsa man pareha ra gud na ka Marcos, pila ka tuig si Marcos nahimong presidente. Tungod kay dugay siya nahimong presidente, nakit-an gyud ang iyahang kuan mga gipangbuhat na mga proyekto. Pero, di ba? Sa tinuod lang, maunang walay lain makalingkod diha sa Davao na mga laing politiko na gusto na manerbisyo sa Davao City kay dili man nila taga higayon. Pero kung tagaan nila higayon ang uban dihang mga tao, makita ninyo daghang mga tao diha sa Davao na mas maayo pa kan Duterte. Mas maayog buot. Dili kriminal. Pasensya na ho kayo, nakalimutan ko. Marami din palang Tagalog ang nakikinig sa atin. Kaya minsan, di ba? Pag minsan halu-haluin natin parang scramble kasi mayroong mga Bisaya kasi na gusto nila mapakinggan ang inyong abang lingkod sa atin mga sinasabi tungkol o sa ating mga pagbatikos sa mga politikong kurap na kung ano-ano na lang mga kaartehan ng ginagawa. Kaya po muli mga minamahal ko mga kababayan, sana po lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.